Pagpasok sa field, Lake Park. Ang plano ay gaya ng sinabi ko kanina. Mahahati tayo sa dalawang pangkat, na may dalawang guild kada pangkat. Ang unang pangkat ay kami, Parso at Ruba, pupunta tayo sa labas ng parke. Ang ikalawang pangkat ay ang Magpie at Spectre, pumunta kayo sa loob ng parke. Okay. Ang sabi ni Chang Juan. Gagamitin mo ba ang itinuro ko sa iyo noong nakaraan? Tanong ni Daeho. Oo. Medyo naiintindihan ko na. Sagot ni Sojun. Sa oras na ito ay magsisimula na tayo kaagad. Muling sabi ni Chang Juan. Nagtaas ng kamay ang lalaking taga-Magpie. Maaari mo bang iposisyon ang ilang miyembro ng Parso Guild sa amin? Tanong nito. Bakit ko gagawin yon? Ang sagot ni Chang Juan. Dalawa dyan. Dalawa dito. Patas yan. Dagdag na sabi nito. Pareho kami na bagong guild. At nakaugalian na ng medium guild na magpadala ng isang miyembro sa team ng bagong guild. Ang sabi ng taga-Magpie. Kaugalian. Walang gaanong ibig sabihin iyon. Ang sabi ni Chang Juan. At nagtawanan ang dalawang lalaking nasa likod nito. Hindi namin pakiramdam na sundin ang mga kaugalian ngayon. Dahil sa isang tiyak na tao. Saka mukhang magkakasundo kayo. Dagdag na sabi ni Chang Juan. Pero ang paghahati-hati ng kita ay ganoon. Nangangambang sabi ng lalaking taga-Magpie. Huwag mo nang isipin na subukang magsalita pa. Ang mga kita ay nahahati sa bawat koponan. Ngayon tayo na. Sabi ni Chang Juan. Mayabang na naglalakad ang lalaking taga-Ruba kasama nito ang mga taga-Parso. At lihim na pinagtatawanan ang mga taga-Magpie. Natatakot at nangangamba ang lalaking taga-Magpie. Sa isip nito, ay pagsasama-sama ng dalawang maliliit na guild para salakayin ang pinakadelikadong rehiyon. Ang mga tao ay maaaring malubhang mamatay. Ang kanilang guild ay nakapunta lamang sa mga baguhan na dungeon. Hindi nila ito makiklear kung walang tulong ng Parso. Anong gagawin natin? Tanong ng isang lalaki sa kasama. Hindi ba ito delikado? Tanong naman ng isa. Mas bago sa kanila ang Spectre. Kaya wala siyang aasahan sa mga ito. Ano ang dapat niyang gawin? Ito ay isang bihirang pagkakataon. Dapat ba siyang sumuko? Kung okay lang sa'yo, dapat sigurong pumili muna tayo ng orderer. Tanong ni Sojun. Saglit na nag-isip ang lalaki. Paumanhin ngunit, kami ay, nakatungong sabi nito. Nang biglang may lumabas mula sa ilalim ng lupa. Napatingin si Sojun dito. Gayon din ang lalaking taga-Magpie. Iyon ay, isang jump square. Umalis ka dyan. Sigaw nito kay Sojun. Samantalang si Sojun naman ay nakatingin sa halimaw. Nag-iipon ito ng mana sa kanyang kamao. At buong lakas na inatake ang halimaw. Gulat na gulat at hindi makapaniwalang nakatingin ang mga taga-Parso. Gayon din ang lalaking taga-Magpie. Nakapatay siya ng halimaw gamit ang kanyang kamay. Hindi makapaniwalang sabi ng lalaki. Natakot ako dun Ang sabi ni Sojun. Ano ang? Nakangangang sabi ng lalaki. Ano naman ang orderer? Tanong ni Sojun. Ano yun ngayon lang? Sabi ng lalaki sa kanyang kasama. Paano niya nagawa yun? Sabi naman ng isa pa. Sinasabi na nga ba na magugulat ang lahat? Ang kasanayang iyon ay resulta ng espesyal na pagtuturo. Mula sa walang iba kundi ang aking sarili. Kang Daeho. Aniya ni Daeho sa sarili. Paano mo papatayin ang mga halimaw gamit ang iyong mga kamay? Biglang tanong ni Sojun. Sabi ni Daeho. Lagi kong iniisip. Parang imposible. Kapag iniisip ko ito ng lohikal. Ikaw lang ang hunter na naghahunt gamit lang ang mga kamao niya. Muling sabi ni Sojun. Ang sikreto niyan, mga kalamnan. Sabi ni Daeho. Kalamnan. Tanong ni Sojun. Oo. Alam mo kung paano namin ginagamit ang mana para palakasin ang aming mga katawan tulad ng mga armas. Halimbawa, sabihin nating ang mana ay tubig. At ang kalamnan ay isang baso. Kung masyadong maliit ang baso, tatapan ang tubig. Kahit marami kang tubig. Paliwanag ni Daeho. Kaya kung mas maraming kalamnan ang mayroon ka, mas maraming mana ang maaari mong ilagay. Ngunit hindi lamang iyon nagpapaliwanag ng iyong lakas. May limitasyon kung gaano ka magiging maskulado. Sabi ni Sojun. Matalino. Oo. May isa pang tip.
Isang tip upang maglagay ng mas maraming tubig sa baso kaysa sa pinapayagan ng kapasidad. Sabi ni Daeho. May ganyan. Tanong ni Sojun. Ito ay simple. Isalya mo na lang dyan. Pagkatapos ng ilang sandali, maaaring magkaroon ng mas maraming tubig sa baso, kaysa sa kapasidad ng dami ng baso. Kahit na hindi ito magtatagal. Kailangan mong maghangad para sa tiyempo. At sumuntok, mahirap abutin ang tiyempo sa una. Ngunit ito ay magiging mas madali sa pagsasanay. Pwede kitang turuan kung gusto mo. Ang sabi ni Daeho. Ha, tama ba naturuan ako ng lihim na kasanayang tulad nito? Tanong ni Sojun. Ayos lang. Tumatawang sabi ni Daeho. Hindi naman basta-basta pwedeng gayanin ng iba ito. Saka kung ikaw yon, mapagkakatiwalaan kita. Dagdag na sabi ni Daeho. Sino ang magiging orderer? Nakangiting tanong ni Sojun sa lalaking taga-Magpie. At pumasok na sila sa nakatalagang rehiyon. Natural kinuha ko ang posisyon. Aniya ni Sojun sa sarili. Sa isip ng lalaking taga-Magpie. Ay susuko na sana siya. Ano yung atake kanina? Nataman ba nito ang mahinang punto ng halimaw? Nagbago ang isip niya dahil doon. Ngunit hindi pa rin niya pwedeng ibaba ang kanyang depensa. Huminto tayo sandali, sabi ni Sojun. Ang rehiyon na kanilang pinamamahalaan ay ang pinakadelikadong bahagi ng field na ito. Ang taong ito ay walang karanasan. Kaya kahit ano ay maaaring mangyari. Kailangan niyang mag-concentrate. Aniya ng lalaki sa sarili. Doon. Aalisin muna natin ang mga iyon. Turo ni Sojun. Ang mga halaman. Tanong ng lalaki. Hindi. Hindi mga halaman iyon. Ang mga iyon ay lake fishers. Nagpapanggap silang halamang tubig. At hihilahin ang mga taong naglalakad sa malapit sa tubig. Sinasabi rin nila sa ibang mga halimaw kung nakahanap sila ng tao. Kung lalapitin natin sila, baka malunod tayo, o mapaligiran ng mga halimaw. Paliwanag ni Sojun. Sa isip ng lalaki, ay hindi niya narinig ang ganitong uri ng impormasyon. Sa briefing, napakuyom ito ng kamao, Kim Chang-hwan. Inis na sabi nito. Ang mga halimaw na iyon ay may matalas na pandama. Kaya kailangan natin silang mapatay. Mula sa malayo. Nang hindi gumagawa ng ingay. Ang stealth hunting ay ang pangunahing paraan para sa paghahunt sa larangang ito. Muling sabi ni Sojun. Kung gayon ay kailangan nating huwag isama ang mga may baril. Sabi ng lalaki. Hindi na kailangan. May silencer ako. Sabi ni Hairem. At binaril na nito ang mga lake fishers. Napanganga ang lalaki. At hindi makapaniwala. Habang nakatingin sa mga lake fishers na binabaril ni Hairem. Kamangha-mangha. Hindi man lang ito sumasablay kahit isang beses. Hindi kasama ang mga wala sa saklaw. Si Anhai naman ay umatake na din. Kukunin ko ang hindi abot ng baril. Maaari kong ipatama ang aking mga arrow sa mas malayo na may mana. Sabi ni Anhai. Sige. Ubusin natin silang lahat. Sabi ni Hairem. Hindi makapaniwalang nakatingin ang apat na lalaki na taga-Magpie. Napaupo na ang mga ito. Ano, sa tingin ko ay matatapos nila lahat kahit wala kaming ginagawa. Kakaiba ito. Aniya ng lalaki sa sarili. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang lalaking kasama nito. Sa isip ng lalaki. Ay nagtataka siya. Sigurado siya na ito ay dapat na isang mahirap na pagsalakay. Sige, dahil natapos na natin lahat. Pasok na tayo. Ang sabi ni Sojun. Napanganga ang lalaki at hindi pa din makapaniwala. Sa isip-isip nito, ay parang, ang ginhawa na pakiramdam niya habang nakahiga siya sa kanyang kama. Nagniningning ang mga mata at tuwang-tuwa naman ang mga kasamahan nito. Sa kabilang banda naman, sa ikalawang pangkat, tinusok ng sibat ni Chang-hwan ang halimaw. Hoy ikaw dyan. Gawin mo ng maayos, sigaw ni Chang-hwan sa isang lalaki. Pasensya na po, sabi ng lalaki. Napamura si Chang-hwan. Ito ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Nang dahil sa lalaking tall-una na iyon ay nagising ang lake fisher. Kayong lahat, tumutok kayo sa pagsugpo sa mga halimaw. Huwag kayong lalayo. Manatiling magkakasama. Protektahan si Jin Young. At pinakamahusay na patayin sila nang hindi nagdudulot ng kaguluhan. Nakuha nyo, sigaw ni Chang-hwan. Anong meron sa nakakalito na utos na yan? Sabi ng isang lalaki.
Ano ang gusto niyang una nating gawin? Ang sabi naman ng isa pang lalaki. Kung magdulot kayo ng kaguluhan, maaari itong magising. At pagkatapos, napatingin si Chang Juan sa halimaw na lumabas. Ay, lagot, kami, boss ng Lake Park Field. Ang Jellic, karaniwang tahimik itong natutulog sa malalim na lawa. Ngunit kapag may umatake dito o nagdulot ng kaguluhan, maaari itong magising at kumilos. Kaya karaniwang nagsaset up sila ng bitag. At naghahunt gamit ang mahabang hanay na atake. Pero dahil sa mga bobong iyon, sabi ko sa kanila ay tumahimik. Tumahimik kayong lahat, sigaw ni Chang Juan. At sandaling huminto ang mga ito. Teka, paano kung atakihin ako nito nang marinig ang boses ko? Kung mahuli ka sa dila na iyon, ay tapos ka na. Aniya ni Chang Juan sa sarili. Napaha ang isang lalaki nang mahuli ito ng dila ng Jellic. At napasigaw ito ng malakas ng itaas na ito ng Jellic. Ha, sabi ng isang lalaki na nakatingin. Ano yon? Tanong naman ng isa pa. Bamuka ang bibig ng Jellic at malapit na dito ang lalaki. Sumigaw ulit ito ng malakas. Ah! Iligtas niyo ako! Sigaw nito. At tuluyan na itong kinain ng Jellic. Hindi makapaniwala ang dalawang lalaki na nakatingin. Ingat kayong lahat, field boss yan. Sabi ni Chang Juan. Ano? Sabi ng lalaking taga-Parso. Bakit biglang sumulpot yan? Tanong naman ng isa pa. Ayos. Ngayon na ang oras. Dahil abala ito sa pagkain. Nakangiting sabi ni Chang Juan sa sarili. Tumabi kayong lahat. Matatalo ko ito. Sabi ni Chang Juan. Habang hawak ang kanyang sibat. Nag-ipon ito ng mana. At buong lakas na ibinato ang kanyang sibat. Patungo sa kinatatayuan ng Jellic. Croc. Tunog mula sa Jellic. Pumasok ito. Hindi makapaniwalang sabi ng lalaking taga-Parso. Gaya ng inaasahan kay Kim Chang Juan. Sabi naman ng lalaking taga-Ruba. Nagawa ko. Natalo ko ang Jellic. Hinahapo at masayang sabi ni Chang Juan. Gumamit ito ng maraming mana. Pero nakuha nito sa isang magandang pag-atake. Habang abala pa ang Jellic. Napaha si Chang Juan. Biglang mataas na tumalon ang Jellic. At nasa harapan na niya ito. Hindi makapaniwalang nakatingin si Chang Juan. Croc. Tunog mula sa Jellic. Hindi pa ito patay. Kung ganun nasaan yung sibat ko? Napapatanong sa sariling sabi ni Chang Juan. Napaluhod ito nang makita ang kanyang sibat. Wala man lang sa kalahati ang nakapasok. Sabi nito. Inilabas ng Jellic ang dila nito. Natatakot na nakatingin dito si Chang Juan. Naiiyak ito. Mamamatay na ako. Aniya ni Chang Juan sa sarili. Nang biglang may maliwanag na tumama sa bibig ng Jellic. Nakatingin pa din dito si Chang Juan. Croak! Croak! Sunod-sunod na tunog mula sa Jellic. At sumabog ito. Nanlalaki ang mga mata ni Chang Juan. Ang mga lalaking nasa paligid ay hindi din makapaniwala. Lumabas na din ang lalaking unang kinain ng Jellic at napapante sa likod ni Chang Juan. Ang Jellic, sumabog. Pero paano? At napatingin siya sa isang lalaki. Ha! Yung lalaking yon. Paano siya nakarating agad dito? Sigurado akong pinadala ko siya sa pinakamahirap na rehiyon. Tapos pinasabog nito ang boss gamit ang kanyang sibat. Paano? Imposible. Hindi makapaniwalang sabi ni Chang Juan. Nipaurong ito at may nayapakan na malapot na likido mula sa Jellic. Kaya naman nadulas ito. At sa pagbagsak nito, ay tumama ang ulo nito sa bato. Ha! Sabi ng kasamahan nito, Guildmaster. Sabi ng isa pa, tumayo ka dyan, Guildmaster. Sabi naman ng isa pa. Seryoso. Ang medium-sized guild ay baliwala. Ang himatayan sa gitna ng pagsalakay. Dahil nadulas ka. Hindi yun pagkakamali na gagawin ng isang baguhan. Kaya naman daig siya ni Song Suyan. At umalis na ang mga taga-Parso. Nagsumikap ka, Guildmaster Joyu Oil Nim. Sabi ni Sojun. Guildmaster, Lee Sojun Nim. Nagsikap din ang mga miyembro ng Spectre. Ang sabi ni Joyu Oil. Pasensya na. Unang pagkakataon kong sumama sa group raid. Kaya parang nagbigay ako sa'yo ng abala. Sabi ni Sojun. Ano? Hindi. Ito ang unang pagkakataon na mabilis na na-clear ang isang field. Ang galing mo talaga. Puri naman ni Joyu Oil. Lahat ng ito ay gawa ng lahat. Sabi ni Sojun. Ngayon, paano natin hahatiin ang kita?
Tanong ni Joy Yuoel. Maaari mo kaming kausapin tungkol dyan. Mangyaring tawagan ang numerong ito. Sabi ng isang lalaki. Tiningnan ni Joy Yuoel ang papel na binigay ng lalaki. Gulat na gulat, at hindi ito makapaniwala. High-tech finance team. Bakit may malaking korporasyon dito? Sabi nito, bakit hindi pa sikat ang guild na ito hanggang ngayon? Napapatanong sa sariling sabi nito. Ngayon, aalis na kami. Magkita ulit tayo sa susunod. Palm ni Sojun. Teka, sandali lang. Aalis ka na. Dapat pumunta ka sa after party. Sabi ni Joy Yuoel. Huminto sandali si Sojun. Nakangiting lumingon ito kay Joy Yuoel. Miss ko na ang anak ko, na naghihintay sa amin sa bahay. Isang lungsod, sa United Kingdom. Nasa taas ng isang gusali si Erzsébet. Ano ang dapat kong gawin dito? Sa palagay na tatambangan ako ng mga salamangkero sa gitna nito. Ang simbolo na iyon na nakatatak sa likod ng kanilang robe. Ang simbolo ng Mage Tower. Ang mga gago na yon. Kailan pa sila nagtrabaho sa Mage Tower? Salamat dito. At nakalimutan ko ang tungkol sa aking mga limitasyon. At gumamit ng masyadong maraming mana. Medyo mahihirapan akong gumalaw mag-isa. Nais kong huwag isali ang iba. At lutisin ito mag-isa. Ngunit hindi ito maaaring makatulong sa oras na ito. Wala akong pagpipilian, kundi humingi ng tulong. Kay Lee Sojun, ginamit ni Erzsébet ang kanyang mahika. Kumonekta, sabi nito, at itinaas ang kanyang kamay. Samantala, sa bahay ni na Sojun, ay nagkulay berde. Ang mata ni Master. Daddy, tawag ni CLA. Napaham si Sojun. Laro tayo. Masayang aya ni CLA. Saglit lang. Hayaan mong tapusin ito ni Daddy. Sabi ni Sojun. Kailan ka matatapos? Malungkot na tanong ni CLA. Malapit na akong matapos. Maghintay ka lang. Nakatawang sagot ni Sojun. Ang resulta ng pagiging aktibo sa guild sa nakalipas na buwan. Ang Spectre ay nasa huling ranggo sa ranggo ng guild sa bansa. Hindi pa nagtatagal ang Spectre. At wala silang masyadong miyembro. Ngunit sila ay umunlad sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. At, sa loob ng isang buwan, wala siyang nakita. Tungkol sa 5 kasawian. Hindi tulad ng walang anumang pagbabago mula sa butterfly effect. Ngunit ang mga epekto, ay napakaliit na kaya niyang pangalagaan ito. Bukod sa dumami na paperworks. Dahil siya ang guildmaster. Walang mga issue. Gaano kapayapa. Napakapayapa nito. Na kinakabahan siya. Parang ang kalmado bago ang bagyo. Aniya ni Sojun sa sarili. Lumapit si Master kay CLA. CLA, tawag nito. Master, anong problema? Tanong ni CLA. Pwede mo bang ilabas ang mommy mo saglit? Sagot ni Master. Bakit? Tanong ni CLA. Kailangan kong makausap si Lee Sojun, ipauubaya ko sa iyo yan. Sagot ni Master. Okay. Pagsang-ayon ni CLA. Madali lang yan, easy peasy. Muling sabi ni CLA. Patakbong lumapit si CLA kay Anhay. Mommy. Bulong ni CLA. Labas tayo ng patago nang hindi napapansin ni Daddy. Sabi ni CLA. Bakit biglaan? Tanong ni Anhay. Pagod si Daddy sa trabaho. Sagot ni CLA. Pinagdikit ni CLA ang kanyang mga kamay. Gusto ni CLA na bigyan ng ice cream si Daddy para doon. Dagdag na sabi ni CLA. Nipatikip si Anhay sa kanyang bibig. Sus! Ang aming CLA ay napaka-maaasahan talaga. Kung ganun ay pupunta tayo sa may tapat ng kalsada. Tanong ni Anhay. Opo. Masiglang sagot ni CLA. May dalang bag si Anhay. At palabas na sila sa may pintuan. Lumingon si CLA. At commendat kay Master. Kapag nakatingin ito sa kanya ng ganyan, may tusong side siya. Aniya ni Master sa sarili. Abala pa din si Sojun sa kanyang mga papeles. Biglang tumalon si Master sa may lamesa. At humarap kay Sojun. Master. Nagtatakang tanong ni Sojun. Hinawakan niya ito at sinabing. Pwede ka bang bumaba saglit? Kung masisira ang mga dokumento. Magagalit talaga si Hiram Essie. Kailangan kitang makausap. Lee Sojun. Sabi ni Master. Nagtaka si Sojun nang marinig ang boses nito. Erzsébet. Tanong ni Sojun. Oo, ako ito.
Hindi ka nagulat gaya ng inaasahan ko. Sabi ni Elizabeth. Iyon ay dahil nagkaroon ako ng aking mga hinala sa loob ng ilang sandali. Pero higit sa lahat, kailan ka naging pusa? Tanong ni Sojun. Hindi. Pansamantala kong nakonekte rito ang aking kamalayan ng kaunti. Ang pasang ito ang aking summoning animal. Makikita mo lang ang pasang ito bilang isang normal na pusa. Sagot ni Elizabeth. Aha! Sabi ni Sojun. At napaisip. Bueno. Hindi ka naman siguro kakain ng pagkain ng pusa dito araw-araw. Muling sabi ni Sojun. Paano ang iyong unang inisip ay hindi makatao? Tanong ni Elizabeth. Kasi lagi kang sumusulpot bigla tapos nawawala. Sagot ni Sojun. Anong pakay mo dito? Tanong ni Sojun. Nais kong kunin mo ang isang bagay sa aking lugar. Mga fragment ng isang core. Sagot ni Elizabeth. Isang core. Ang core na ang puso ng mga halimaw. Muling tanong ni Sojun. Oo, sagot ni Elizabeth. Bakit mo sinusubukang kunin ang mga ito? Kung ito ay isang buong core, ay maiintindihan ko. Ngunit ang mga fragment ay walang silbi. Sabi ni Sojun. Siguro, pero hindi ko masyadong masasabi sa'yo. Sabi ni Elizabeth. Sus, ito na naman. Lagi mong sinasabi yan. Sabi naman ni Sojun. Sa halip, upang ibuod ito sa isang salita. Kasawian. Sabi ni Elizabeth. Ano? Tanong ni Sojun. Ito ay konektado sa kasawian ni Ciela.